sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng nag-iisa nating Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na numero 4 sa atin pong mga himnaryo. O amang suma sa langit, dinggin ngayon ang aming tinig, ang dalangin at awit, ang sa harap mo'y isusulit. Amin ayong dinggin, amin ayong dinggin. Ikaw ang sa amin ay akbay sa paghanap ng kapayapaan. Huwag itulot na kami maligaw, hanggang aming matagpuan ang buhay. Sa dilim ay iyong italaw, liwanag mong sakdakinang, upang sa katotohanan ay huwag kaming mangaligaw. Kami ayong dinggin, amin ayong dinggin. Ikaw ang sa amin ay akbay sa paghanap ng kapayapaan. Huwag itulot na kami maligaw, hanggang aming matagpuan ang
numero 45 po naman ang aawitin natin sa patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon. Ang liwanag ng pananampalataya na biyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natulong awitan siya sa langit, bawat awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang baga-baga pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa. Dahil sa kahirapan pati sa sala, daling umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuri, inaawitan siya sa langit. Tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang baga-baga at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luhang hatid, umaasang galakang bungang kapalit sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit, bawat awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang baga-baga at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, huling awit numero 51 po naman. Kung sa habuhay ay nakikiyagis, sa lahat ng araw lumiligalig, papagtagpuin puso mo at
sa tindi ng hirap at kalumpayan. Alalahanin dakilang may lalang, kalungkutan mo'y dagling mapaparam. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala't biyaya'y alalahanin. Kung kaibigan mo'y nangasusuklam, itinakwil ka't kinapopotan. Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala't biyaya'y alalahanin. Hina Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw.
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga magulang, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at sa lahat ng ating mga kamag-anakan sa laman. Gayon din po sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga tunay na anak ng Diyos na nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa kanyang espiritual na katawan, na nangangalat po magmula doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti sa kanila ang nasa iba't ibang mga bansa at mga bayan. Tayo po ay pinasapit na muli ng Diyos sa panibagong Huwebes po ng gabing ito, Oktubre 31 na po, 2013. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw po na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Heso Kristo, at binigyan mo po kaming muli ng isa pang banal na pagkakataon sa aming mga buhay, na kami po ay muling makadulog sa iyo, makaganap kami ng aming mga buong katungkulan, na ikaw po ay aming mapasalamatan, masamba, mapuri ka namin sa Espiritu at sa iyong katotohanan, at kami po ay patuloy na makapaghanda sa nalalapit mo pong ikalawang pagparito, upang kami po ay maging karapat-dapat na makasalubong sa iyo at makapagtamo kami ng buhay na walang hanggan. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, tayo na po at tawagin na natin ang ating mga sariling sangbahayan. Charity always begins at home. Husayin na natin. Kahit na nag-iisa tayo, dadalawa o tatatlo sa silong ng ating mga bahay kubo, ano man ang ating kalagayan, tayo man ang pinakamahirap, tayo man ang mga pinakapulube, walang kapurihan at karangalan, hindi po tumitingin ang Diyos sa panglabas na anyo ng sinumang tao. Wala po siyang kinikilala na sinuman. At sa katotohanan nga po, mapapalad ang mga dukha
Sapagkat ang mga dukha, yung mga mahihirap na katulad natin, tayo ang lubos na sa sandaling makaramdam tayo ng kahirapan, karamdaman, suliranin, ang mga mahihirap na kamukha natin ang palagiang sa Diyos muna, sumasangguni at tumatawag. Hindi katulad ng mga mayayaman na dahil nga po sa dami ng kanilang mga salapi. Yung salapi ang kanilang naging Diyos. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na natin ang ating mga kaluluwa, ang ating puso at isipan. Huwag nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus. Tayo po, sumandali, magtitiklop ng ating mga tuhod sa kanyang banal at malinis na pangalang Kristo Jesus. Katulad po ng sinasabi sa aklat ng mga taga-Filipos sa 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng mga tuhod ng mga nasa langit, ng nangasa lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban. Dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, muli mo pong masisilayan ang bawat isa sa amin sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Malalayo man po kami sa pangangatawan sa isa't isa, gayon man, Panginoon, kami po'y nagkakatipon sa Espiritu, sa banal na pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus, na itinatak mo po sa aming mga kaluluwa, nang kami po ay magsisampalataya at mangagpabautismo sa iyong banal na iglesia na binayaran mo po ng iyong dugo sa bundok ng Kalbaryo. Sa Huwebes po ng gabing ito, Ama, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal at malinis na pangalang Kristo Jesus. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Ama. Napakamapayapa ng mga araw na pinalipas mo po sa buhay naming mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan sa iyong banal na iglesia. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Manapa ang ilan sa amin, mga mahal namin sa buhay, kaibigat kapatiran, na pinaratnan mo po ng sari-saring karamdaman. Ipinagpapasalamat po namin sa iyo. Dininig mo ang aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, patuloy mong pinagagaling ang aming balaing Gloria Lucerna. Magmula po doon sa malayong dako ng Bacolod City, ipinagpapasalamat din namin patuloy mo pa rin pinananatili ang buhay, kalakasan ng aming kapatid na Aurora Domingo mula po sa Malibay, Pasay City. Hindi mo rin binawian ang buhay si kapatid na Glenda Oka Gonzales. At gayon din ipinagpapasalamat namin, patuloy mo pa rin binibigyan ng buhay at kalakasan ang kanyang manugang na si kapatid na Agi. Panginoon, maraming salamat po. Pinakain mo rin kami, dinamtan, pinalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, pinatitingkad ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay.
Panginoon naming Hesu Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Panginoon, sa Huwebes po ng gabing ito, batid namin, marami kaming kapintasan, marami kaming pagkukulang at mga kasalanan. Alang-alang po sa iyong mga aral at palatuntunan, na kung iyo pong loloobin ay ipakakain o iparirinig mong muli sa amin sa Huwebes ng gabing ito, wag po sanang maging dahilan upang ikaw ay lumayo sa amin. Ituring mo na lamang, Ama, na kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak. Patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, patuloy sanang dadalawin mo po kaming lahat. Hihipuin mo sana kami at gagabayan ng iyong diwang banal sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo nawang payayabungin ang aming kaalaman o mga karunungan upang kami po'y patuloy na makapamuhay na may kapayapaan habang ginaganap namin ang aming mga banal na katungkulan dito po sa ibabaw ng napakagulo at mandarayang sanglibutan. Amang banal, sana'y daragdagan mo rin ang aming hiram na buhay, ang aming mga araw. Una na nga po ang maraming katulad na naming dalawang mag-asawa ni kapatid na Rosita, na patuloy na po kaming tumatanda ng hihina. Nalalaman namin, malapit na rin ang araw ng aming mga kamatayan. Dadapwat nakikiusap kami, Panginoon, alang-alang sa katungkulang ipinagkaloob mo sa aming dalawang mag-asawa, at gayon din sa lahat ng aming mga kasama sa loob ng iyong banal na iglesia, na katulad na rin naming mayroong mga katandaan, Ama naming Diyos, tulad po ni kapatid na Prospero Gonzales, ni kapatid na Glenda, lalong-lalo na po ng pinakamatanda sa amin si kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro Dator, ni Robert at Mercedita, ni Olivia at ni kapatid na Mirna, gayon din po ni Adelino at na Expectacion Valencia. Nakikiusap kaming kahabagan mo po sana kami. Dagdagan pa kami ng maraming kagaling at kalakasan. Bigyan pa kami ng matitibay na pananampalataya at dagdagan mo ang aming pagkaunawa, Aman Diyos, at masumpungan mong ang buhay na ipauutang mo sa amin, pilit naming ginagamit sa pamamahayag ng iyong banal na ebanghelyo. Kung baga maaari, hindi lamang sa aming mga sariling tahanan, kung hindi hanggang sa lahat ng mga tao na kung iyong loloobey, masasako po ng iyong mga dalisay at banal mong ebanghelyo. Ama naming Diyos, huwag mo rin sanang kalilimutan ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, higit na nga po sa kanilang lahat, na unay naroroon hanggang ngayon sa aming inang bayan sa Pilipinas. Huwag mo sana silang pababayaan. At ang marami po nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw, mahabag ka sana sa kanilang lahat, Panginoon. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, Rebecca at Kay. At idinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ingatan mo rin po't palagi ang patnubayan, si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si Jacob Gonzales, si Bayan Guanson, si Shannon at si Ana Lira Gonzales. At ipinakikiusap namin, Ama naming Diyos, tutulungan mo rin po't hindi pababayaan si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Ador Aquino, si Lenlen Buenape,
Gayon din po Ama naming Diyos si Pido at si Victoria Malangkes sa malayong dako ng Kabisayaan. Gayon din po si Rosemary Lucerna Gonzales at si kapatid na Flor Bautista Gonzales. At ipinagpapasalamat naming puspusang hanggang ngayon, hindi mo rin pinababayaan ang aming balaing Gloria, ang aming Ate Auring. Gayon din po si kapatid na Agi at si kapatid na Glenda, na sila po'y patuloy mong pinagagaling sa kani-kanilang karamdaman. Ipinananalangin namin silang lahat, Amang Diyos, saan mang dako ng sanglibutan silang lahat nangaroroon. Palalakasin mo po at pagagalingin. Una sa lahat, daragdagan ang kanilang pananampalataya at hindi mo rin po pababayaan ang kani-kanilang mga tahanan, mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, maging mga halamanan at mga hayupan, na patuloy mo pong iwawalay, Panginoon, sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming masasamang mga taong kapitbahay. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, linisin mo pong muli, banalin, at gawin mo po muli na isang tulad sa isang mabuting kasangkapan ng iyong hamak na lingkod, na kasangkapanin mo pong muli ang kanyang tinig. Tulungan mo po, Ama naming Diyos, na siya'y makapanatiling naglilingkod sa iyo hanggang katapusan ng kanyang hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Maingatan niya at siya ang unang-unang gumawa at magpahayag ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Gawin mo siyang isang mabuting halimbawa sa lahat po ng iyong mga tupa, at kung dumating sa amin ang kanyang tinig sa Huwebes po ng gabing ito, manampalataya kami. Ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo na walang saway umuugit sa amin hanggang sa mga huling araw na ito ng aming mga buhay, at kami lalong sidla ng banal na pagkatakot sa iyong mga aral at palatuntunan. Makita mong ito'y isinasa kabuhayan namin ng buong puso, buong lakas at aming buong buhay. Ama naming Diyos, lubos ang aming pananampalataya na sa Huwebes po ng gabing ito, dinirinig mo po ang aming samo. Kami po, iyong babasbasan at bebendisyonan, ipinakikiusap namin, sinasampalatayanan namin, ito po'y tatanggapin namin sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran sa loob ng banal na espiritual na katawan ng ating Panginoon na siyang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Atin na pong ihanda ang ating mga Biblia sa atin pong mga tahanan, saan man dako tayo naroroon, nasa salas man, nasa atin mang mga silid, sa ating mga silid tulugan, kung tayo nag-iisa o dadalawa, basta't ating gagawing may kaayusan at kapayapaan, tayo po ay makapaglilingkod sa Diyos. Hindi na po kailangan lumabas pa ng bahay, sapagkat ang pakikinig ay higit na mahalaga kaysa mga handog na susunugin. Wala pong pinakamahalaga kung hindi ang pakikinig, sapagkat sa pakikinig ng mga salita ng Diyos dumarating ang pananampalataya, at ang pakikinggan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Romanos 10:17. Ang paksa po natin sa Huwebes po ng gabing ito ay sa Romanos din, sa kanyang Kapitulo 1, versikulo 4, at ito ang ibig ng Panginoong Hesukristo na ibig na liwanagin sa atin, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan,
sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa makatwid baga si Hesu Kristo na Panginoon natin. Dito po ay napakaliwanag, meron daw pong ipinahayag, anak ng Diyos. May kapangyarihan. At ito raw po ay walang iba sa makatwid ang wika. Walang iba kung hindi ang Hesu Kristo o ang Panginoon natin. Napakaganda po ng ating paksa kung bakit po ito ay ibig na ituro sa atin ng Panginoon. Hanggang ngayon po ay marami pa ring walang pananampalataya na ang ating Diyos na walang laman, walang buto, siya rin ang Panginoong Hesu Kristo na nagkatawan tao. Hanggang ngayon nga po, laganap pa yung tinatawag na Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi nila nalalaman na kapag gayon ang kanilang pananampalataya, may Ama, may Anak, may Espiritu Santo, tatlo ang Diyos. Wala rin pagkakaiba sa mga Katoliko. At ang mga Katoliko, mga kapatid, Diyos na totoo, taon totoo. Para bang dalawa ang kasarian ng ating Diyos, parang tulad ng mga wika nga, alanganin, lalaki na, babae pa. Ang itinuturo ng Biblia, iisa ang Diyos. At ang Diyos walang laman at walang buto. At nalalaman nga natin, kaya tayo tinuturuan, ang araw at oras na ito, ngayon po ay Oktubre 31 na, huling Huwebes po ng araw ng buwan ng Oktubre. At bukas magdiriwang na naman ang mga Katoliko at ang mga Protestante. Ngayon pa lang, ngayong gabing ito, Oktubre 31, tinitiyak ko sa inyo, puno na ang mga sementeryo, mabili na ang mga kandila, rosaryo, kung ano-ano. Ang mga pare, malakas na naman ang kanilang kita, marami na namang magpapadasal para yung mga namatay na mahal sa buhay alisin ika sa impyerno at dalin muna sa purgatorio, na mga wala namang katotohanan sa Biblia. Kaya ito tinuturo sa atin. Kaya nga ang ating paksa, 1:4 ng Romanos, na ipinahayag na anak ng Diyos. Mga kapatid, doon may karunungan. At itong anak ng Diyos, alam natin, sa makatwid baga si Hesu Kristo na Panginoon natin. Talaga bang si Kristo'y anak lang ng Diyos? Ayon sa itinuturo ng Biblia? At ano ang kahalagahan na ating makuha at maliwanagan sa 1:4 ng Romanos na sa pamamagitan ika ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Ano ang kahalagahan na tayo'y kumilala na merong resurrection o tinatawag na pagkabuhay na mag-uli? Yung patay mabubuhay uli. Ba't kailangan sumampalataya tayo na meron nga ng pagkabuhay na mag-uli? Ito ang liliwanagin sa atin. Kaya nga bilang pagpapasimula, atin po munang itanong, kilala natin si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba basta naging apostol? Alam ba ninyo, ibig sabihin ng salitang apostol, yun po ay galing sa salitang Griego na kung liliwanagin, mga saksi na nakakita, mga iginagalang na tagapakinig, mga saksi na nakakita. Kaya nga po sila ang tinatawag na apostol, sapagkat nahipo nila, nakasama nila, nakita nila una ang 12 apostol sa loob ng 3 taon. Nang mamatay si Judas Iscariote, nagbigti, ang ipinalit si Apostol Matias. At ang isinugo na pinakahuling apostol, yung tinatawag na ang unang pangalan ay Saulo, na tinawag na Pablo sapagkat ginawa na ilaw sa mga Hentil. Kaya nga yayamang ito ay sulat ni Apostol Pablo na napasama sa bagong tipan para sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na noon ay nangabautismuhan sa Roma, sa siyudad ng Roma, sa Italia. Sino ba ang nagsasalita sa unang pangkat at talatang 4 na sa nagsasabi
na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sa makatwidbaga, ito ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa Kanya. Bakit nga nagsasalita si Pablo? Bakit nangangaral? Ang isang tao ba basta na lang kukuha ng tinatawag na Biblia at mangangaral? Alamin muna natin kung ano ang autoridad at kung bakit si Pablo nakapagsasalita sa mga tao ng tinatawag na tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sino nga po baga ang nagsasalita o nagpapahayag sa ating paksa sa Huwebes ng gabing ito? Itaas po natin sa Romanos 1:1, si Pablo na alipin ni Hesukristo. Alipin siya ni Hesukristo, alila ang ibig sabihin. Wala namang masama sa salitang alila Ang ibig lang sabihin ng salitang alila o alipin, sunod-sunuran yan sa kanyang amo. At kung sino ang amo ni Pablo, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Bakit siya naging alila? Tinawag na maging apostol. Tinawag po si Pablo. Kung kailan at saan tinawag, alam natin sa daang Damasco, habang pinag-uusig niya ang mga iglesia ng Diyos, tinatalian ko, pinag-uusig ko ang daang ito hanggang sa mamatay. Yung daan, kumakatawan sa iglesia. Yung itinatali, ibinibilanggo, pinagpapapatay mga tao. Tinawag siya sa daang Damasco, binulag pa nga siya. Alam natin yan. Tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Ang ibig sabihin, kinuha siya. Ang wika ni Pablo, nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Siya isang Hudyo, mga kapatid. Pinag-usig ko ang daang ito sa 22:4. Ang iglesia ng Diyos, pinag-usig niya. Nang siya ay nandoon pa sa relihiyon ng mga Hudyo, sa makatwidbaga, yung relihiyon na nangingili ng araw ng Sabat, yung nagbibigay ng ikapo, yung naghahandog ng mga handog na susunugin. Noong araw, panatiko siya. Pero ibinukod siya, kinuha siya. Saan siya inilagay? Sa ebanghelyo ng Diyos. Na kanyang ipinangako ng una, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ay Apostol Pablo, ang pagkatawag sa kanya, noong araw pa nakasulat na. Tinawag ako, ibinukod para sa ebanghelyo na nangasulat ang wika noong una pa sa pamamagitan ng mga propeta. Sa makatwid, si Pablo, hinulaan pala ito. Hindi pala siya basta nangaral. At hindi pala siya basta tinawag. Meron munang napasulat na nauna sa bago siya ipinanganak, katulad ni Propeta Jeremias. Kung natatandaan ninyo ang kasaysayan ni Jeremias na propeta, nakilala kita, hindi ka pa ipinanganganak, nasa bahay bata ka pa ng iyong ina. Sa makatwid, hindi pa ipinanganganak si Pablo. Talagang meron ng sulat sa Biblia na hula ng mga propeta patungkol sa pagtawag sa kanya. Buksan natin ang mga banal na kasulatan, 712 years before Christ, bago pa man ipinanganak ang Panginoong Hesus, sa kanyang aklat ni Propeta Isaias, ay buksan po natin mga kapatid sa 42:6. 42:6 ng Isaias. Buksan ninyo mga Biblia ninyo. Ako ang Panginoon. Ang nagsasalita dito ay ang Panginoon Diyos. Ako ang Panginoon, tumawag sa iyo. Ayan. 712 years before Christ even. Tinawag na ng Diyos. Sino? Itong si Pablo. Bakit natin natiyak na si Pablo ang tinutukoy dito? Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at hahawak sa iyong kamay, mag-iingat sa iyo. At ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa. Tinawag kita, gagawin kitang tipan
sa bayan, liwanag sa mga bansa. Pag sinasabing liwanag, ilaw. Saan ba nang gagaling ang liwanag? Di sa ilaw. Kung walang ilaw, walang liwanag. Pulos kadiliman. Itong tinawag, gagawing ilaw sa mga bansa. 42:7 ipagpatuloy natin. Ano ang trabaho na gagawin ni Apostol Pablo? Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauuna sa kadiliman mula, at nilang nangauupo sa kadiliman. Alam natin, pag binabanggit yung kadiliman, yan ang mga maling aral. Yan ang mga aral ng mga bulaang relihiyon, bulaang propeta, na hinulaan ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5, na magsisidating muna sa huling araw, at mangangaral nga ng mga bulaang aral, utos ng mga tao at ng mga demonyo. Alam na natin yan. Upang ikaw ay maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan. Bilangguan ni Satanas yan. Sapagkat ang lahat ng mga nasa kadiliman, bilanggo ni Satanas, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Nakabilanggo, lahat yung mga tao na nasa maling relihiyon. Relihiyon lalo na nga ng mga antichrist. Lahat po kayo, bilanggo kayo ni Satanas. Huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Magbasa rin kayo, sumunod kayo sa amin. 42:8. Ako ang Panginoon. Makinig po tayo mabuti, Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Ayan. Ang tumawag kay Apostol Pablo, hindi pa siya ipinanganganak, 712 years bago pa man din nagkatawan tao ang Panginoon Diyos, meron ng hula para sa kanya. Yun ang sinabi ni Pablo. Tinawag siya na ayon sa inihula ng mga propeta. Mga kapatid, tinawag siya ng Diyos para maging ilawan sa mga bansa. Kaya nga si Pablo tinatawag na light to the Gentile nation. Mga kapatid, at ang tumawag sa kanya, ang kaluwalhatian niya bilang Diyos ay hindi niya ibibigay sa iba. Ano pa ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Hindi ko ibibigay sa larawan, hindi ko ibibigay sa mga ginto, sa pilak, sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ngayon ng napakaraming tao. At sa 42:4 pa man din, siya, itong hinuhulaan na magiging ilaw sa kadiliman, hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Mga kapatid, nalalaman natin, itong hulang ito, una sa lahat, ito po ay para sa Panginoong Diyos. Ito po ay para sa ating Panginoong Hesukristo, na bago pa man kay Pablo, bago pa man sa lahat ng mga propeta, meron ng ilaw. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, datapwat may kapanahunan ang lahat ng mga bagay sa silong ng langit. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang una, siya ang kahapon, siya ang ngayon, siya ang darating. Ang kanyang mga salita mananatili, hindi masisira, masira man ang langit, masira man ang lupa, ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang salita, mananatili magpakaikailanman. Ang Panginoon lamang ang walang kapanahunan. Bakit? Ang lahat ng panahon ay para sa Kanya. Datapwat, may panahon ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Yung mga tao, hindi natin pwedeng isama ang Panginoon na isang bagay. Siya nga ang gumawa ng mga bagay. Kaya dito, itong sinasalita, bilang pagpapatotoo sa sinabi ni Apostol Pablo, sa uno-uno, na siya ay tinawag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at inihula una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, Romanos 1:2, ang pagkatawag sa kanya. Kaya ito po ang naaalinsunod sa pagdating ng pangangaral ni Pablo. Si Pablo po tinawag, mga kapatid, para maging ilaw sa mga hintil. Tunay ba yan? Aklat ng mga gawa, 26:17 po naman.
upang idilat mo. Ito po yung pagkakataon si Pablo, siya po ay binulag sa daang Damasco. At alam natin ang kasaysayan, bumalik ang kanyang paningin nang sundin niya ang utos ng Panginoon, pumunta sa bahay ng isang matanda sa iglesia ng pangalan ay Ananias. Tinuruan siya ng kanyang gagawin, mga kapatid, at nakakita muli ang kanyang mata. At sinabi nga sa kanya ng Panginoon, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. At doon na nga po nagpapasimula ang kapangyarihan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Saan? Sa Ebanghelyo na dadalhin ni Apostol Pablo sa tinatawag na mga kahintilan na noon mga biktima ng sari-saring mga utos aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan, Tito 1:14, at mga utos at aral ng mga demonyo sa unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Basahin po ninyo, mga kapatid at mga magulang. Kaya dito po ay napakaliwanag. Wala pong duda ng lalaking si Pablo ang inihula o hinulaan ni Propeta Isaias na sa takdang panahon siya nga ang tinawag sa daang Damasco na siya ang magkakalas sa bilangguan ng mga kaluluwa ng mga noon ay nararahuyo sa pagsunod sa mga pagsamba sa mga larawan at sa mga salit-saling aral, utos, aral ng mga tao at ng mga demonyo. At huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid, ng kapanahon iyon ay ipinakikilala lamang ang lahat ng relihiyon, maliban po sa relihiyon na siyang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na dala-dala ng lalaking si Apostol Pablo sa kahintilan. Ang lahat ng relihiyon maliban, uulitin ko, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran ng dugo ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo, ang lahat ng relihiyon noong araw, ito po ay kay Satanas, ito po ay sa kadiliman. Paniwalaan man ninyo o hindi, huwag kayong magagalit sa akin, mag-aral tayo. Ngayon, kaya't sino po baga lamang? Ngayon, babalik tayo sa paksa. Kaya't dahil dito, sino po baga lamang ang ipinahahayag ni Apostol Pablo at maging ng mga naunang apostol sa kanya sa kani-kanilang mga pangangaral, mga kapatid? Ayon kay Apostol Juan 1:14, buksan natin, kasi itong pinag-aaralan natin, ito'y maselan sapagkat kami ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayon, traumatized na kami. Nadala na kami. Ito yung makikinig kami, araw-araw, sa telebisyon, sa radyo, ng pangangaral ng mga protestante na yan, ng mga katoliko, na mga iglesia ni Manalo, kibo-kibuloy na yan, at saka yung mga surya-suryano na yan, puro debate, puro basag ulo, puro aral, utos ng tao, puro kapurihan ni ganun, puro kapurihan ni Lorenzo Ruiz, kung sino-sinong matagal ng mga taong mga patay, at puro kapurihan ng kung ano-anong mga bagay, at meron pang relihiyon na nagbebenta ng mga pulseras, ng mga sinsing, ng mga hikaw, na kung bibilin mo ikayan, lalo na yung may bato ng ruby, papasok sa bahay mo kayamanan. Meron pang nagtitinda ng mga Buda-Buda. Mga kapatid, basta ikaw sumampalataya ka, lucky charm yan. Iharap mo sa silanganan ang budang ito, made of gold, made of kung ano-ano, suswertihin ka. Yan, mga relihiyon yan. Di ba ninyo naiintindihan yan, mga pagsamba sa Diyos-Diyusan? Ayon sa mga apostol, unahin natin si Apostol Juan, na nauna kay Apostol Pablo 1:14, ano ang pamamaraan at sino ang kanilang ipinakikilala? At nagkatawan tao ang berbo. Makinig kayo mabuti, 1:14 ng aklat ni Apostol Juan. Nagkatawan tao ang berbo. Alam natin yan. 1:1,
Nang pasimula, berbo, salita. Ang berbo sumasa Diyos, ang salita ay nasa Diyos. Ang berbo ay Diyos, yung salita mismo, Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagkatawan tao ang Diyos. Nagkatawan tao ang berbo. Ano ang pagpapahayag ni Apostol Juan? Tumahan sa gitna natin. Tumahan sa gitna natin sapagkat nakasama nila 3 taon ang Kristo. At ano ang pagkakilala nila? Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian, gaya ng sa bugtong ng Ama. Tumahan ang Diyos sa gitna natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong. Ano ba yung bugtong? Anak ang ibig sabihin, gaya. Gaya, ibig sabihin, katulad ng ng anak ng Diyos. Sa makatwid, naging katulad siya ng anak ng Diyos. Kaya nga tinatawag si Kristo, anak ng Diyos Mga kapatid, napuspos ng biyaya at katotohanan. Paano pinatunayan maging ni Apostol Pablo na si Kristo nga ang Panginoon, ang berbo ng magkatawan tao? Pag sinabing nagkatawan tao, hindi siya tao. Hindi pwedeng ako tao na magkakatawan tao pa. Ang pwedeng magkatawan tao, yung hindi tao. Yun nga pong berbo. Yun nga pong salita. Yun nga pong walang laman, walang buto, pero pinakamakapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Pwede siyang magkatawan tao. Paano pinatunayan maging ni Apostol Pablo na si Kristo nga ay gaya lang ng anak ng Diyos, katulad lang ng anak sapagkat nakitulad niya? Hebreo 3:6, datapwat si Kristo gaya, yan, katulad ng anak, puno, presidente ng ng bahay niya. At ang bahay niya ay tayo. Alin ba yung bahay na tinutukoy? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid at mga magulang. Sa makatwid, maging si Apostol Pablo ay nagpapatunay gaya lang ang Panginoon ng isang anak ng Diyos. Paano pinatutunayan pa ni Apostol Pablo na tumulad lang siya sa anak ng Diyos? Filipos 2:5-10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa kalagayang Diyos, hindi inaring nararapat panangnan ng pagkapantay sa Diyos. Hinubad niya, alin, yung kanyang pagka-Diyos. Naganyong alipin, nakitulad sa mga tao. Ibig sabihin, nakitulad sa isang alipin o anak ng Diyos. Kaya nga, naging masunurin hanggang kamatayan. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo tumulad lang sa tinatawag na anak ng Diyos, kaya tinatawag siya na anak ng Diyos. At tinatawag rin na anak ng tao sapagkat anak nga ng tao, ipinanganak nga sa pamamagitan ni Birhen Maria. Sa makatwid, wala pong pagtatalo-talo. Meron pa bang nagpapatunay at ano ang pamamaraan ng pangangaral ng mga wika nga apostol o mga saksi na nakakita? Meron pa bang isang lalaki na nasaksihan niya, nakita niya? Buksan po natin ang pahayag ni Juan Bautista. Nakita niya ang Kristo talagang siya pa nga ang nagbinyag Inilubog niya ang katawan ng Panginoon sa ilalim ng tubig, doon sa ilog ng Jordan. Buksan natin ang sinasabi sa Kapitulo 1, versikulo 15, sa pamamagitan din po ng pahayag ng aklat ng Ebanghelistang si San Juan. 1:15, pinatotohanan siya ni Juan. Ang nagsasalita rito, si Apostol Juan muna, pinatunayan siya ni Juan Bautista. Paano pinatunayan? Sumisigaw, na sinasabi, ito yaong sinasabi ko, ang pumaparito na nasa hulihan ko, magiging una sa akin, sapagkat siya ay una sa akin. Maging si Apostol Juan Bautista, tawagin na rin nating apostol, sapagkat nakita niya, saksi rin siya. Kaya nga, mga magulang at mga kapatid, nang sumulat ang ebanghelistang si Apostol Juan ng kanyang ebanghelyo ni San Juan,
meron siyang ipinakita, isinulat sa kahuli-hulihan na ito ang kanyang pahimakas o pahuling pahayag ni Apostol Juan 21:24. Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito, at nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay totoo patungkol sa ating Panginoon. 21:25. At meron ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, inaakala ko na kahit sa sanglibutang ito ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Sa makatwid, pati ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon, na kung meron pang ibang mga tanda o yung tinatawag nilang mga milagro na ipinakita sa loob ng 3 taon na kasama nila ang mga apostol, kasama niya ang mga apostol, hindi na pasulat. Sa dami, napakaraming ginawa, kababalaghan, mga tanda ng Panginoon, pagpapatunay na siya nga ang Kristo, na siya nga ang Diyos, hindi na napasulat. Sa makatwid, itong mga apostol na ito ay nagpapahayag na nang tulad sa sinasabi ng ating paksa, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Sino? Ang Kristo, mga kapatid at mga magulang. Kaya naroon po ang ating pag-aaral. Ano ang pag-aaral natin dito? Kaya't ano po ang pinakabuod o banal na aral na ibig ituro sa atin ng Panginoon sa ating paksa? Mga kapatid, una sa lahat, para ito sa lahat ng mga mangangaral o mga nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos, sogo ng Diyos. Maraming nagsasabi sa huling araw, sila man ay iglesia ng Diyos, born again Christian, hallelujah, amen, praise the Lord. Ano ang iniaaral ng ating paksa? 2 Korinto 4:5. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yan ang unang-unang dapat tandaan. Kung ikaw man ay nagsasabing ikaw ay sugo ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay iglesia ng Diyos, ang ipangangaral lamang natin, walang iba. Hindi ang ating sarili, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, yung pinatutunayan ng mga unang nakakita at nakasama ng Panginoong Hesus. Walang itinuro kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Pero malungkot nga, napakasaklap na aminin. Hanggang ngayon, isang tambak yung nagsasabing, hallelujah, amen, praise the Lord. Si Kristo raw ay anak lang ng Diyos. Si Kristo raw ay taong-tao lang. Si Kristo daw ay tao na, Diyos pa. Si Kristo daw ay propeta lamang. Ang Diyos daw ay 3. Yung kanilang sugong wika nga, obispo daw yun sugong anghel, si Kristo'y tao. Mga tagapakinig po namin, nagkakamali sila. Sila ang mga bulaang relihiyon, bulaang Kristo. Kaya ito itinuturo sa atin sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Katulad ng napakinggan natin ng mga nakalipas na Huwebes, mga magulang tayo magpakalalaki. Tindigan natin at wika nga ipaglaban natin ang ating tinanggap na pananampalataya na iisa ang Diyos. Siya ang nagkatawan tao. Siya ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kaya nga ang Panginoon lamang ang nararapat na ipangaral at hindi ang ano pa mang ibang kapangyarihan at mga kapurihan. Kamukha ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Tumawag kay Birhen Maria ng Concordia. Pumunta kay sa Medjugorje. Saan tamba kayong Birhen Maria kayo? Bakit hindi na lang sa Pilipinas kung may bertud yung Birhen Maria ninyo? May sakit kay kang cancer, pumunta ka sa Espanya. Pumunta ka sa Mexico. Dumalangin ka sa Birhen Misericordia. Bakit hindi ba makapagpapagaling sa Pilipinas ang Birhen Maria ninyo? Maraming ganyan, mga kapatid. Nagpapatunay lamang nang itinuturo sa inyo ng inyong reliyon, hindi ang Panginoong Hesukristo, na nasa Kanya ang kapangyarihan para bumuhay, para pumatay, para magpagaling, para magbigay ng karamdaman.
Kaya nagagalit ang Diyos. Kaya magulo ang sanglibutan. Kaya isang tambak ang kalamidad, ang gera, ang digma, ang patayan, ang nakawan, ang lahat ng bagay, ang korupsyon sa gobyerno. Sapagkat puro kayo Katoliko, hindi kayo tinuturuan ng katotohanan na katulad ng itinuturo sa atin sa gabing ito na walang maipakilala, maipahayag kung hindi ang Kristo lamang, ayon sa mga saksi, ayon sa mga nakakita. Unang Korinto 2:1. At ako mga kapatid, ayon kay Pablo, Unang Korinto 2:1, at ako mga kapatid ng pumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos sapagkat aking pinasyahan. Basahin natin hanggang 2:4. Aking pinasyahan, walang maalaman anumang bagay sa gitna ninyo maliban na si Hesukristo. Siya ang napako sa krus. Ayan! Bakit ang Panginoon lang ang ibig ng mga apostol na ipakilala? At hindi ang kanilang sarili o ang sino man? Si Kristo ang napako sa krus. Kayo namang santambak ng mga relihiyon kayo eh. Ba't marami pa kayong pagpupuri sa sugong anghel ninyo? Sugong anghel daw yung obispo, si Kristo tao. Mga kapatid ba, yung sugong anghel ba ninyo eh, yung bang obispo ninyo, yung ba napako sa krus? Hindi po. Santambak kayo mga sinungaling eh. O kayo namang ipinamana nyo ang pagka-obispo sa anak ninyo, sa kapatid ninyo, sa kumpare ninyo. Bakit ninyo ipinamamana ang iglesia ng Diyos? Ang may-ari ng iglesia ng Diyos, yung namatay sa krus. Mga kapatid, yung namatay sa krus. Walang sino mang tao na may karapatang umupo sa kanya bilang pangulo ng kanyang iglesia. At walang sino mang tao na may karapatang maghalili kung sino man ang itatayo niya na tagapamahala sa loob ng kanyang iglesia, kundi siya lamang. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo nang ihalili kay Judas Iscariote si Matias. Magbasa kayo ng Biblia. Nakikita mo ngayon iglesia, akala mo pag-aari ng isang pamilya. Mga kapatid at mga magulang At sa 2:3, at ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Sapagkat aking ipinasyang walang maalamang anuman sa gitna ninyo maliban na si Hesukristo na siya ang napako sa krus. At ang aking pananalita, ang aking pangangaral hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Bakit? Upang ang inyong pananampalataya huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Kaya marami kayo nakikita dyan dating daan daw. O bakit kayo naging dating daan? Nako, ang galing po ni Eli Soriano diksyonaryo ng Biblia. Kami po sa Iglesia ng Diyos, katulad po kami ni Apostol Pablo. Nako, wala po kaming nalalaman sa Biblia. Mga mangmang kami. Hindi po namin kabisado ang Biblia, mga kapatid. At hindi kami nangangaral para purihin ninyo, para abuluyan ninyo, para tulungan ninyo. Hindi kami nangangaral para hikayatin kayo na sumama sa amin. Kami mga tao rin. Katulad ni Pablo, ni Apolos, katulad ng mga unang mga banal, sila'y mga alipin sa pangalan ni Kristo. At kami nangangaral, si Kristo lang ang itinuturo namin, siya ang nagbuwis ng kanyang buhay sa ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Siya ang karapat-dapat sa pagpupuri, kapangyarihan, kalwalatian, na siyang dapat lamang ipakilala ng lahat. Amen. Mga magulang at hindi kung sino-sinong mga tao, mga obispong matagal nang patay, mga santo, mga papa sa Roma, maghunos dili kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Mga kapatid, hindi kami katulad yan ng ibang relihiyon. Gustong-gustong purihin yung pangalan nila at ilagay ang kanilang mga litrato. Kamukha niyang sa Pilipinas, pati imnaryo may litrato ng obispo. Panginoon kong Diyos. Ay, nako. Kaya't sino po lamang ang ipinahahayag ng mga saksing nakakita at ito rin ang ibig ng Diyos.
na ipahahayag natin sa huling araw. Basahin po natin at bakit? Ipinahayag daw na anak ng Diyos. Bakit ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan? Para bang yung Panginoong Jesucristo ipinahayag na anak lang ng Diyos at binigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya marami, palibhasa, hindi binubuksan ng Diyos ang mata ng kanilang mga puso. Yan ang pagkakilala nila. Kapatid na Cirilo, si Kristo'y tao lang. Si Kristo'y kay tao lang. Mga kapatid at mga magulang, binigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos. Huling talata na ating babasahin, at ano ang kaugnayan na kailangang ang tao ay manampalataya na may pagkabuhay na maguli sa mga patay. Buksan po natin ang sagot. Unang Juan 5:20. Apostol Juan ang magtuturo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino yung naparito? Ay di ang Panginoong Jesucristo. Makinig kayo mabuti, Naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa. Binuksan ni Kristo ang ating pagkaunawa. Upang ating makilala siya na totoo. Para makilala natin siya, si Kristo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid, baga, sa Kanyang anak. Sino ang anak? Na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen. Naparito ang anak ng Diyos. Sino? Si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Paano pinatunayan mismo ng Panginoong Jesus na siya nga yung tinutukoy na isinugo ng Diyos, tinawag na anak ng Diyos, na siya nga ang buhay na walang hanggan? Buksan natin ang San Juan 17:3 sa bibig mismo ng Panginoon. San Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, yan at siyang iyong sinugo. Sino ba ang isinugo? Ang Kristo. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, na siyang iyong sinugo. Sa makatwid baga si Jesucristo. Ano ba ang ating Panginoong Jesucristo? 1:4. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Nasa kay Kristo Jesus ang buhay. Ito ang tunay na buhay, ang Diyos. Mga magulang na makapangyarihan sa lahat. Sa makatwid baga, yung isinugo, yung Kristo, yung nagbigay ng tinatawag na pagdanak ng kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, na dahil sa kanyang kamatayan sa krus, nangabuhay tayo. Mga magulang, nagkaroon tayo ng pag-asa makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Napakaganda ng ating pag-aaral. Sa makatwid, ito ang pinakasentido ng ating pag-aaral sa Huwebes ng gabing ito. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang ang nangangaral. Tayo lang ang nagtuturo na walang Trinidad. Ang Panginoong Jesucristo, hindi po Diyos na totoo, taong totoo. Ang Panginoong Jesucristo, hindi po tatlo ang Diyos. Hindi Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa unang 1:5-7, merong tatlo sa langit na nagpapatotoo. There are three that bear records in heaven. The Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Iisa ang Diyos. Ang Iglesia ng Diyos, tulad sa itinuturo ni Pablo, walang makilala sa aming sinuman kung hindi ang iisang Diyos. Ito rin ang kanyang anak na isinugo. Binuksan niya ang mata ng ating mga puso. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang ating pag-aaral. Bakit nga mahalaga? Na kailangang manampalataya tayo na may pagkabuhay na maguli sa mga patay. Huling talata, 15:12 hanggang 13. Unang Korinto. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo'y nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Ayan po, mga kapatid, maging nung panahon ni Pablo, merong mga kapatid sa iglesia, alinlangan. Kung si Kristo nga'y nabuhay sa kanyang libingan, bakit merong ilan sa inyo na nagsasabing walang pagkabuhay na maguli sa mga patay? 15:13. Bakit mahalaga? Sumampalataya na may
pagkabuhay na maguli sa mga patay. Dadapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At 15:14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Magkakasama po ito, mga kapatid. Sumampalataya tayo. Si Kristo ang Ama, Anak, Espiritu Santo, si Kristo muling binuhay. Binuhay niya ang kanyang sarili para magkaroon ng kahalagahan ang ating pananampalataya sa Diyos. Kung sasabihin mong sumasampalataya ka sa Diyos, pero ayaw mong maniwala na may pagkabuhay na maguli, baliwala ang paglilingkod mo sa Diyos. Ito po ay tinuro sa atin. Ito nawa ang ibasbas. Ito nawa ang ibendisyon sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. At ngayon, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen! Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.